Isang lalaking komportableng natutulog sa kanyang silid, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kalsada at isang babae ang nakaupo sa harap niya. Lumapit siya at nagsimulang makipag-usap sa lalaki. Siya ang pangunahing tauhan ng kwento, si Il Boksun. Ang lalaki ay isang kilalang gangster sa Japan. Sinabi sa kanya ni Boksun na papatayin niya ito. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit niya ito dinala sa kalsada. Inihayag niya na binayaran siya para sa trabaho, na nagpapahiwatig na siya ay isang contract killer na nagtatrabaho para sa isang kumpanya na tinatawag na MK. Ang MK ay dalubhasa sa mga kontrata ng pagpatay, at si Boksun ang pinakamapanganib na mamamatay tao nito. Kinutya siya ng lalaki, sinasabing wala siyang lakas para patayin siya. Sinabi nito na kung mayroon siyang kakayahan, ginawa na niya ito habang natutulog siya. Sumagot si Boksun at sinabing maaari niya na sanang gawin iyon, ngunit mayroon siyang 17 taong gulang na anak na babae, na palaging iginigiit na ang lahat ay karapat-dapat sa patas na pagkakataon, upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos, inihagis ni Boksun ang isang espada sa harap ng lalaki at hinamon ito sa isang laban. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Kapwa sila nagpaulan ng malalakas na pag-atake sa isa't isa, at hindi nagtagal ay napagtanto ni Boksun na ang lalaki ay napakalakas at maaaring talunin pa siya. Mabilis siyang nag-isip, umatras siya sa kanyang sasakyan at binaril ito mula sa malayo, na malubha itong nasugatan. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at tinapos ang trabaho gamit ang isang huling putok, at natapos ang kanyang misyon. Pagkatapos nun, umuwi si Boksun at nagsimulang gumawa ng mga gawaing bahay. Habang kinukuha ang mga damit, nakakita siya ng isang pakete ng sigarilyo sa mga gamit ng kanyang anak na babae. Ang pagtuklas na ito ay nagpagalit sa kanya nang mapagtante niyang nagsisigarilyo ang kanyang anak. Naalala niya ang kanyang pagkabata nang parusahan siya ng kanyang ama dahil sa paninigarilyo, sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na kainin niya ang sigarilyo. Sa pagbabalik tanaw sa mga alaalang iyon, sinimulan ni Boksun ang paninigarilyo. Ilang sandali pa, umuwi ang kanyang anak na babae galing sa paaralan. Kinumpronte ni Boksun ang kanyang anak at sinabihan itong tumigil sa paninigarilyo. Galit na tumugon ang kanyang anak na babae, inakusahan si Boksun ng pagkukunwari at sinabing, kung ikaw mismo ang gumagawa nito, bakit mo ako sinasabihang tumigil? Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid. Si Boksun, na nagalit sa ginawa ng kanyang anak, ay sumunod sa kanya. Ngunit ng mga sandaling iyon, napagtanto na ng anak na babae ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Inamin niya na hindi niya dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang lalaki at isang babaeng nanonood ng balita sa TV. Sila ay magkapatid. Iniulat ng balita na isang makapangyarihang gangster sa lungsod ang pinatay, ngunit ang killer ay hindi pa rin nakikilala. Ang pinatay na lalaki ay ang parehong pinatay ni Boksun. Pinuri ng lalaking nanonood ng balita si Boksun. Mula sa kanilang usapan, nalaman nating siya ang boss ni Boksun, na nagtalaga sa kanya ng target. Inihayag din niya na si Boksun ang paborito niyang assassin. Gayunpaman, hindi gaanong gusto ng kanyang kapatid si Boksun. Ibinunyag ng kanilang diskusyon na malapit nang matapos ang kontrata ni Boksun sa kanilang kumpanya, ngunit gusto ng boss na ipagpatuloy niya ang pagtatrabaho para sa kanila dahil sa kanyang walang kapantay na kasanayan at walang putol na record ng tagumpay. Lumipat muli ang eksena, at nakipagkita si Boksun sa kanyang mga kaibigan sa isang hotel. Ang kanyang mga kaibigan na mga assassin din, ay humahanga sa kanya at nagnanais na maging kasing lakas niya. Gayunpaman, sila ay walang trabaho. Isa sa kanila, sinisisi ang mahigpit na patakaran na ipinataw ng boss ng kumpanya ng MK, para sa kanilang kalagayan. Kasama sa mga patakaran ang, walang pagpatay sa mga bata, walang pag-alis sa MK upang sumali sa ibang kumpanya, walang pag-abandona sa isang misyon bago ito matapos. Ang paglabag sa mga patakarang ito ay humahantong sa matinding parusa, na nagpapahirap sa kanila na makahanap ng trabaho. Pagkatapos ng pagpupulong, papunta na si Boksun sa kanyang kotse ngunit nakita niya ang ilang lalaki na nag-eeksperimento dito. Nang makita nila siya, lumayo sila ngunit nagsimulang mangharas sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang kaibigan ni Boksun at binugbog sila ng kahangahangang kasanayan. Ang kanyang mga aksyon ay nagpa-impress at nagpasaya kay Boksun. Pagkatapos ng laban, lumapit ang kaibigan kay Boksun. Bilang pasasalamat sa kanyang tulong, binigyan niya ito ng pera, ngunit tinanggihan ito. Lumipat ang eksena sa anak ni Boksun kasama ang kanyang kaibigan. Ibinunyag na gusto nila ang isa't isa ngunit itinatago ang kanilang relasyon. Pareho silang naninigarilyo nang lapitan sila ng tatlong lalaki. Dahil sa nahulaan ng gulo, sinubukan ng anak ni Boksun na umalis,
ngunit isa sa mga lalaki ang humawak sa kanyang kamay at nagsimulang umasta ng masama. Nagalit at binalaan niya ito na babalihin niya ang kamay nito kapag hindi siya umalis. Pinagtawanan ng mga kaibigan ng lalaki ang kanyang kahihiyan, na nagpagalit sa kanya. Sa bahay, habang kumakain si Boksun at ang kanyang anak, nakatanggap ang anak ng paulit-ulit na text message. Tinanong ni Boksun ang anak kung may nagtitext na lalaki, ngunit itinanggi ito ng anak. Pagkatapos, sinabi niya na lahat ng mga estudyante sa paaralan ay dapat magbigay ng talumpati, kung ang mga lalaki o babae ay maaaring maging mamamatay tao. Sabi niya, ipagtatalunan niya na ang mga lalaki lamang ang maaaring maging mamamatay tao, dahil napakabihira at hindi katanggap-tanggap para sa mga babae. Nang marinig ito, si Boksun ay kapwa nagulat at nag-alala, dahil hindi alam ng kanyang anak na ang kanyang ina ay isa sa pinakamapanganib na mamamatay tao. Kinabukasan, habang papunta si Boksun sa kanyang opisina, nilapitan siya ng kapatid ng boss. Mainit niyang binati si Boksun, nagkunwari na nalulugod na makita siya, bagaman sa katotohanan ay may itinatago siyang malalim na puot para sa kanya. Samantala, isang bihasang fighter girl ang nakikipag-sparring sa isang lalaki. Hinawakan niya ang leeg nito, idinagok siya sa isang mesa at paulit-ulit siyang hinampas bago iniharap sa kapatid ng amo. Ang kapatid ng amo ay nagsasanay ng mga bagong mamamatay tao para sa kumpanya, at ang babaeng mandirigmang ito ang kanyang pangunahing estudyante, ang pinakamagaling sa mga recruit. Dumating si Boksun sa pinangyarihan kasama ang kapatid ng amo, at mainit siyang tinanggap ng lahat, kinilala siya bilang kanilang senior at ang pinakadelikadong mamamatay tao sa kumpanya. Nang makita ito, nagselos ang kapatid ng amo at pinuri ang babaeng mandirigmang babae sa harap ng lahat, na sinasabing malalampasan niya si Boksun sa hinaharap. Hindi ito nagustuhan ni Boksun at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ng kapatid ng amo. Hinamon niya si Boksun, na sinasabing ang babaeng mandirigma ay mas malakas at mapanganib kaysa kay Boksun noong nasa edad niya. Nagmungkahi siya ng laban sa pagitan ng dalawa. Tinanggap ni Boksun, at nagsimula ang laban. Mabilis na umatake ang babaeng mandirigma, gamit ang kanyang mga espesyal na galaw upang subukan na talunin si Boksun. Gayunpaman, mahusay na naiwasan ni Boksun ang bawat pag-atake. Nang gumawa ang babae ng huling pagtatangka gamit ang isang kutsilyo, matalinong gumanti si Boksun at natalo siya gamit ang mahusay na pamamaraan. Pagkatapos, nakipagkita si Boksun sa kanyang amo. Sinabi nito sa kanya na dahil malapit nang matapos ang kanilang kontrata, gusto niya itong mag-renew, tinitiyak na patuloy itong makikipagtulungan sa kanya. Sumagot si Boksun na lumalaki na ang kanyang anak na babae, at ayaw niyang magkaroon ng negatibong epekto ang kanyang trabaho sa kanya. Inihayag niya na isinasaalang-alang niya ang tuluyang pag-alis sa trabaho. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Boksun ng isang tawag sa telepono. Habang nakikinig siya, napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at nagmadaling lumabas. Ang tawag ay mula sa paaralan ng kanyang anak. Iniulat ng paaralan na inatake ng kanyang anak ang isang batang lalaki gamit ang isang pares ng gunting. Nagmadali si Boksun sa paaralan at natagpuan ang kanyang anak at ang kaibigan nito doon. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagpapaliwanag kung bakit nila ginawa ang isang mapanganib na bagay. Dahil dito, sinuspinde ng paaralan ang kanyang anak na babae ng 1 linggo, na pinagbawalan siyang pumasok. Pinagsabihan ni Boksun ang kanyang anak habang palabas sila ng paaralan. Habang nakaupo sila sa kotse, tinanong ni Boksun ang kanyang anak, bakit inatake niya ang lalaki. Ang tugon ng kanyang anak ay natakot siya. Inamin niya na gusto niyang patayin ang lalaki, ngunit siya ay nabigo. Nabigla at walang masabi si Boksun. Kalaunan, ipinagtapat ni Boksun sa kanyang kaibigan ang nangyari, at isiniwalat ang kanyang mga kinatatakutan. Ikinwento niya rito ang tungkol sa kanyang unang pagpatay noong 17 taong gulang siya, at ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka sundan din ng kanyang anak ang parehong landas. Ayaw ni Boksun na maimpluwensyahan ng kanyang propesyon ang kanyang anak at umaasa siyang gagabayan siya tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Sa bahay, sinubukan ni Boksun na kausapin ang kanyang anak, hinihimok siyang kontrolin ang kanyang galit at iwasan ang gayong mapanganib na pag-uugali. Gayunpaman, tumangging makinig ang kanyang anak at naglakad palayo. Ang kanyang anak ay napuno ng pag-aalala, na parang may bumabagabag sa kanya ng husto, ngunit hindi niya masabi sa kanyang ina. Napansin ni Boksun ang pagbabago ng ugali ng kanyang anak at lalong nag-alala. Di nagtagal, nakatanggap si Boksun ng tawag mula sa kanyang amo, na inatasan siya sa isang bagong misyon. Ipinaalam niya rito na sasamahan siya ng mandirigmang babae sa trabahong ito. Kinabukasan, bago ang misyon, nagkita sina Boksun at ang mandirigmang babae.
Ipinakita ng babae ang kanyang sandata kay Boksun, at tumuloy sila sa lokasyon ng kanilang target. Ang kanilang misyon ay patayin ang isang batang lalaki sa paraang magmumukhang pagpapakamatay. Nakarating sila sa kanyang bahay habang natutulog ito at nagpapawala ng gas para mawalan ito ng malay. Habang naghahanda sila para sa eksena, sinubukan ng kasamang babae na hiwain ng diretso ang mga ugat ng batang lalaki. Ngunit pinigilan siya ni Boksun at ipinaliwanag na ang mga taong nagpapakamatay ay bihirang naghihiwa ng diretso, madalas ay nagiging hindi pantay ang hiwa dahil sa takot. Ipinakita ni Boksun kung paano nila ito dapat gawin. Gayunpaman, habang naghahanda si Boksun na magpatuloy, napansin niya ang isang larawan ng batang lalaki sa isang mesa. Sa kanyang pagtingin ng mas malapitan, napagtanto niyang anak ito ng isang ministro ng gobyerno. Sa tabi ng larawan ay may isang sulat. Sa pagbabasa nito, natuklasan ni Boksun na ang ministro ay gusto siyang patayin. Habang pinoproseso niya ito, nakatanggap si Boksun ng isang tawag mula sa kanyang anak na babae. Pinalabas niya ang mandirigmang babae sa silid at sinagot ang tawag. Humingi ng tawad ang kanyang anak para sa kanyang naunang pag-uugali at hiniling na umuwi na siya agad. Ang hindi inaasahang pagpapakita ng pagmamahal na ito ay nagpaiyak kay Boksun. Hindi pa siya nakausap ng ganito kamahal ng kanyang anak. Ipinaalala nito kay Boksun kung paano siya napigilan ng kanyang trabaho na gumugol ng dekalidad na oras kasama ang kanyang anak, na pinupuno siya ng pagkakasala at emosyon. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang amo ni Boksun na pumunta sa Russia para sa kanyang misyon. Nang panahong iyon, habang nakaupo siya sa isang bar, nakatanggap siya ng tawag mula kay Boksun. Sinabihan niya ang kanyang amo na patawarin siya dahil hindi niya natapos ang misyon. Ngunit matapos marinig ito, hindi ito pinaniwalaan ng amo dahil hindi pa ito nangyari mula noon. Sinabi ni Boksun na hindi niya mapatay ang bata dahil naglabas sila ng gas upang mawalan ito ng malay, at ang batang yun ay hindi nawalan ng malay. Ngunit ang totoo, nagsisinungaling si Boksun dahil tumawag ang kanyang anak na babae at pinaramdam ito sa kanya. Dahil dito, hindi niya mapatay ang batang iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang inatake sa loob ng bar ang amo. Nilabanan sila ng amo ng mag-isa, at kung sino man ang magtangkang pumatay sa kanya ay binabaril niya. Pagkatapos ng laban, muli siyang nakipag-usap kay Boksun. Sinabi niya na ang patakarang nilabag nito ay may parusang kamatayan. Sinabi ni Boksun sa amo na kung ililigtas niya siya mula sa parusang ito, makikipagtulungan siya sa kanya sa hinaharap, gagawa sila muli ng kontrata. Matapos ang kanyang misyon sa Russia, handa nang umuwi ang amo. Habang nakaupo sa eroplano, tinawagan niya ang kanyang kapatid. Sinabi niya rito na hindi natapos ni Boksun ang misyon. Sinabi niya na nilabag ni Boksun ang mga patakaran ng kumpanya, kaya dapat siyang parasahan ngayon. Sinabi ng amo na hindi nila magagawa ito dahil siya ang senior at pinakamagaling na mamamatay tao sa kanilang kumpanya. Sinabi niyang gusto nitong makipagtulungan sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba niya ang telepono. Naalala niya ang oras noong pinuntahan niya upang patayin ang ama ni Boksun. Natanggap niya ang kontrata para patayin siya dahil ang ama nito ay nasa pulisya. Nang pumunta siya roon upang patayin ito, bigla na lamang dumating si Boksun. Pagkakita sa kanya ay tumigil siya. Ngunit laking gulat niya nang si Boksun mismo ang pumatay sa kanyang ama, dahil naiinis na siya rito. Marami na itong ginagawang kalupitan sa kanya. Matapos gawin ito, hindi siya nakaramdam ng takot, sa katunayan, nakangiti pa siya. Mula noon hanggang ngayon, marami na siyang napatay na tao at nakipagtulungan sa kanyang amo. Dahil hindi pa siya nabigo sa kanyang mga misyon noon, hindi siya pinaniwalaan ng amo sa pagkakataong ito. Mayroon siyang mga pagdududa. Sa sumunod na eksena, pumunta ang kapatid ng amo sa kaibigan ni Boksun at pinapunta ito sa isang misyon. Ibinahagi rin niya sa kanya ang target. Kinabukasan, ipinakita sa balita na ang anak ng ministro ay pinatay. Matapos makita ito, lubos na nagulat si Boksun dahil iniwan niya itong buhay. Samantala, umuwi ang kanyang anak na babae, at pareho silang nagsimulang mag-usap. Ibinahagi ng anak ni Boksun ang buong katotohanan, na may gusto siya sa kanyang kaibigan. Ipinaliwanag niya na noong nakaupo siya malapit sa kanyang kaibigan, tinitingnan ng anak ng ministro ang kanilang mga litrato. Sinabihan niya itong burahin ang mga litrato, ngunit sinabi nitong gagawin niya lamang ito sa isang kondisyon, kung magkakaroon siya ng malalim na relasyon sa kanya. Malinaw na tumanggi ang babae, at pinagbantaan siya nito. Dahil dito, nagalit siya, at noong araw na iyon sa paaralan, inatake niya ito gamit ang gunting. Sinabi ni Boksun na nagkamali siya at dapat ay sinabi niya ito ng mas maaga. Nang marinig ito, tinanong ng kanyang anak kung bakit hindi niya sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang trabaho.
Nataranta si Buksun, iniisip na baka malaman ng kanyang anak ang lahat tungkol sa kanyang trabaho. Nang biglang tumunog ang kanilang doorbell, nakita ni Buksun na nasa labas ang babaeng mamamatay tao. Dinala siya ni Buksun sa loob, hinawakan siya at tinutukan ng kutsilyo sa leeg, tinanong kung bakit siya pumunta. Sinabi ng babae na tinanggal siya sa trabaho ng kumpanya ng MK. Pagkatapos nito, pareho silang pumunta sa isang hotel. Dito, dumating din ang iba pang mga manggagawa ng kumpanya ng MK, na kanilang mga kaibigan. Nalaman nila na ang misyon nilang dalawa ang pagpatay sa bata, ay natapos kalaunan ng kaibigan ni Buksun. Dahil sa nalaman, labis na nalungkot si Buksun. Samantala, nakatanggap ng tawag ang kaibigan ni Buksun mula sa kapatid ng amo, na sinagot naman ni Buksun. Nalaman niya na ang kapatid ng amo ang nagutos na tapusin ang target na iniwan ni Buksun. Kinausap ng kapatid ng amo ang lahat ng nakaupo roon at binigyan sila ng isang misyon. Pagkatapos ay nilagyan ng lubid ng may-ari ng hotel ang leeg ni Buksun at sinimulan siyang hatakin. Sinalakay siya ng lahat, dahil inutusan sila na patayin siya. Nilabanan sila ni Buksun ng mag-isa, matapang niyang sinalungat ang mga atake ng lahat, at isa-isa silang pinabagsak. Sa laban na ito, sinuportahan siya ng mamamatay tao. Magkasama nilang pinatay ang lahat ng isa-isa. Nang tangkain ni Buksun na patayin ang kanyang matalik na kaibigan, humingi siya ng tawad, at sinabing pinilit siya ng kapatid ng amo. Biglang tumunog ang telepono ni Buksun, maraming missed calls ang nakita niya mula sa kanyang anak na babae. Tinawagan ni Buksun ang kanyang anak at kinausap ito habang palabas ng hotel. Ngunit dumating ang amo at nahuli siya. Sinubukan niya itong patayin sa pamamagitan ng pagsakal. Gayunpaman, tumakbo ang babaeng mandirigma at ipinaliwanag sa kanya na ang pag-atake ay plinano ng kanyang kapatid at walang kasalanan si Buksun dito. Nang marinig ito, pinakawalan ng amo si Buksun. Sinabi niya sa kanya na hindi niya patatawarin ang kanyang kapatid. Binalaan siya ng amo na kung may gagawin siya sa kanyang kapatid, papatayin niya ito. Sumagot si Buksun na patayin man niya ang kanyang kapatid o hindi, hahabulin siya ng iba pang miyembro ng kumpanya. Dagdag pa niya, na kapag nalaman nilang ang kanyang kapatid ang may pananagutan sa mga pagpatay sa kumpanya, hindi nila ito palalayain. Nangako ang amo na poprotektahan ang kanyang kapatid at si Buksun, dahil gusto pa rin niyang makipagtulungan dito sa hinaharap. Hindi tumugon si Buksun at umalis. Matapos umalis si Buksun, hindi pinayagang umalis ng amo ang babaeng mamamatay tao, pinatay niya ito. Pag-uwi ni Buksun, nadatnan niyang umiiyak ang kanyang anak. Isiniwalat ng kanyang anak na may narinig siyang nagsasalita tungkol sa pagpatay ng kanyang ina. Sinubukan siyang pakalmahin ni Buksun ngunit nagulat siya nang aminin ng kanyang anak na alam niya ang katotohanan, nakakita siya ng baril sa bag ni Buksun. Dahil nakahinga ng maluwag na hindi alam ng kanyang anak ang buong katotohanan, nagsinungaling si Buksun sa kanya, sinasabing isa siyang espiya. Ipinangako niya sa kanyang anak na ititigil niya ang kanyang trabaho at iiwan ang lahat kinabukasan. Nagpahayag din ng panghihinayang si Buksun sa kanyang trabaho. Ibinahagi ng kanyang anak ang kanyang sariling panghihinayang, sinabing nagtiwala siya sa kanyang kaibigan at sa kanilang relasyon, ngunit sila ay pinagtaksilan. Ngayon, parehong nalungkot ang mag-ina sa kani-kanilang mga pagkakamali. Sa ibang lugar, nagpulong ang lahat ng mga pinuno ng kumpanya upang tugunan ang mga aksyon ng mga pumapatay sa MK Company. Isiniwalat nila na pinatay ni Buksun ang mga miyembro ng ibang kumpanya, na labag sa mga patakaran. Nilapitan ng isa sa mga pinuno ang amo, at ipinahayag na ang parusa para sa pagkakamaling ito ay ibibigay sa kanya, na mismong amo ng MK Company. Bumunot pa ito ng kutsilyo at pinagbantaan ang amo. Sa galit, kinuha ng amo ang kutsilyo at inatake siya, sinaksak siya sa leeg at bibig, na ikinamatay niya. Labag din sa mga patakaran ang gawaing ito, dahil walang armas na pinapayagan sa mga pagpupulong. Sa sumunod na eksena, binisita ni Buksun ang opisina ng MK Company upang pumirma ng bagong kontrata, at nakita niya roon ang kapatid ng amo. Galit na galit at naghahangad ng paghihiganti, inatake ni Buksun ang kapatid bago pirmahan ang kontrata. Gumamit siya ng panulat upang saksakin siya sa leeg at hiwain ang lalamunan nito, at namatay ang kapatid. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, umalis si Buksun sa opisina, iniwan ang dugwang panulat bilang hamon sa amo. Nang malaman ito ng amo, tinawagan niya ang anak ni Buksun. Sinabi niya rito na nagtatrabaho siya kasama ang kanyang ina at natanggap na ang hamon nito. Hiniling niya sa anak na babae na sabihin sa kanyang ina na pumunta sa opisina bukas. Sa bahay, habang kumakain kasama ang kanyang anak na babae, nalaman ni Buksun ang tawag ng amo. Naunawaan niya na tinanggap ng amo ang kanyang hamon. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng MK Company. Alam na alam ang panganib na kanyang kinakaharap.
Nang pumasok si Boksun sa opisina, pinaputokan siya ng amo, ngunit walang bala ang tumama sa kanya. Naging malinaw na sadyang hindi tumama ang amo dahil ayaw niya itong patayin gamit ang baril. Nagsimula silang mag-usap at uminom. Sa kanilang pag-uusap, pinag-usapan nila ang kanilang paparating na laban. Pareho nilang kinilala na pareho silang may kasanayan at hindi madaling matatalo ang isa't isa. Sinabi ni Boksun sa amo na alam niyang hindi niya ito mapapatay dahil kahinaan niya ito. Inihayag niya na alam niyang umiibig na ito sa kanya simula noong araw na pinatay niya ang kanyang ama noong siya ay 17 taong gulang. Biglang inatake ni Boksun ang amo at sinaksak ito sa tiyan. Sa sakit, inihayag ng amo na pinapanood ng kanyang anak ang lahat. Nabigla at nalungkot, napagtanto ni Boksun na nakita na ng kanyang anak ang kanyang tunay na sarili, ang panig na gusto niyang itago. Ang kanyang anak na babae, na labis na nalungkot, ay nagsimulang umiyak. Si Boksun, na puno ng pagkakasala at kalungkutan, ay umalis ng opisina at umuwi. Sa bahay, natagpuan ni Boksun ang kanyang anak na nagkukunwaring natutulog. Lingid sa kaalaman ni Boksun, natuklasan na ng kanyang anak ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, umakto ang anak na parang walang alam sa anumang bagay. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin ang anak na babae ni Boksun sa paaralan. Niyakap niya ang kanyang kaibigan ngunit pagkatapos ay pinagbantaan siya, na nagbabala na kung sakaling ipagkanulo siya nito o hindi susuportahan, papatayin niya ito. Ito ay nagmamarka ng isang nakakapangilabot na pagbabago sa kanyang anak, na tila nagmana ng masasamang ugali ni Boksun. Ang masama niyang ngiti ay nagpapahiwatig ng nagbabadyang panganib. Malalim na naimpluwensyahan ng mga ginawa ni Boksun ang kanyang anak, na humantong sa isang landas na hindi niya kailanman ninais. Nagtatapos ang kwento sa nakakabagabag ng ngiti ng anak, na sumasenyas sa potensyal niyang maging isang mapanganib na mamamatay tao tulad ng kanyang ina.